Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 771, Kabanata 771, Nalantad. Nakagawa na kami ng sapat na mga hakbang. Medyo sarcastic ang tunog ng isang high-level executive. Emerson Holmes, ano sa palagay mo? May biglang nagtanong. Isang hindi natural na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Emerson Holmes. Dahil sa aking kasalukuyang mga kakayahan, hindi ako kapantay ni Bobby Aguilar, pabayaan pa. Si M.S. Hayward ang tunay na may hawak ng kapangyarihan, wala akong magagawa, sinamantala ni Emerson Holmes ang pagkakataong sabihin. Bakit hindi, ang mga senior executive ay personal na kumilos. Biglang nag-propose si Emerson Holmes. Nang marinig iyon, biglang tumahimik ang silid. Walang gustong hawakan ang paksang ito. At mula sa kanilang mga saloobin, tila may nahulaan si Emerson Holmes. Ha! Ano ang larawang hawak ni Bobby Aguilar sa screen? May nakapansin sa imaheng kinokontrol ni Bobby Aguilar sa screen. Anong uri ng Dharma treasure iyon? Talagang natunaw nito ang kapangyarihan ng martial saint nang walang kahirap-hirap. Ano ang dalawang katawan na iyon? Sa ilang sandali, ang atensyon ng ilang executive ay nakuha sa nilalaman ng video. Matapos mapanood ang buong video, tumahimik ulit sila. Ang batang babae na iyon. Tila may pagkakahawig sa isang karakter na naitala sa mga sinaunang aklat. Parang may nahulaan ang isang high-up. Emerson Holmes, magpadala kaagad ng isang tao para hulihin siya. Mabilis na nagutos ang isang high-up. Gayunpaman, awkward na sinabi ni Emerson Holmes, sa aking mga kakayahan, hindi ako kapantay ni Bobby Aguilar. Natahimik sandali ang mga nangungunang executive. Malinaw nilang naibigay kay Emerson Holmes ang kapangyarihan, ngunit sa huli ay nagpasya silang hintayin si M.S. Hayward. Malinaw, ang mga nangungunang executive na ito ay hindi naniniwala kay Emerson Holmes. Hayaan mong mabuhay si Bobby Aguilar ng ilang araw pa, malamig na sabi ng isang high-up. Emerson Holmes, bantayang mabuti si Bobby Aguilar. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang mga high-up. Pagkalabas ng meeting room, naglabas si Emerson Holmes ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang malamig na ngiti. Mukhang may nahuhulaan ako. Marahan na tumawa si Emerson Holmes. Nang walang malay si M.S. Hayward, nakahinga si Bobby Aguilar ng ilang sandali. Sa mga araw na ito, pinag-isipan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga utak, hindi malaman kung paano haharapin ang power of martial saint. Sa oras na ito, biglang tumunog ang telepono ni Bobby Aguilar. Pagtingin niya sa telepono, nakita niyang ang tumatawag ay ang Pavilion Master. Mabilis na kinuha ni Bobby Aguilar ang telepono at sinabing, "Lord Pavilion Master, bakit bigla mo akong tinatawagan?" Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, "Bobby Aguilar, marami ka na bang nakalimutan?" Natigilan si Bobby Aguilar, napakamot siya ng ulo at sinabing, "Panginoong Pavilion Master, ano ang ibig mong sabihin dito?" Ang Pavilion Master ay walang pakialam na sinabi, "Naaalala ko na minsan ay sinabi kong hahayaan kitang gamitin ang bodega ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon, tama ba?" Sinampal ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo at mabilis na sinabi, "Lord Pavilion Master, hindi ko nakalimutan, sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko." Nagpatuloy ang Pavilion Master, "Nangako ka rin kay Ignacio Burt na ibibigay sa kanya ang formula." Oo, masyado akong abala nitong mga nakaraang araw, nakalimutan ko, medyo napahiya si Bobby Aguilar. Ang Pavilion Master sa kabilang dulo ay nagsabi, "Halika sa Divine Alchemist Pavilion, nandito rin si Jackson Harris." Pagkasabi noon, ibinaba ng Pavilion Master ang telepono. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumayo, "Bamulong, Dam, nakalimutan ko talaga ang tungkol dito." Bamulong ang lalaking may bigot, "Ano na?" Sinabi ni Bobby Aguilar, "Kailangan kong pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Sasamahan kita." Mabilis na tumayo ang lalaking may bigot at sinabing, "Ang Divine Alchemist Pavilion ay isang magandang lugar. Ayon sa aking geographic guess, dati itong sementeryo." Sabi ng lalaking may bigot, na dinilaan ang kanyang mga labi.
Pinandilatan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at sinabing, mas mabuting huwag mong pakialaman ang Divine Alchemist Pavilion. Ang lalaking may bigot ay awkward na ngumiti, huwag kang mag-alala, hindi ako magdudulot ng anumang gulo. Akmang aalis na si Bobby Aguilar, muling tumunog ang kanyang telepono. Pag-check sa telepono, nalaman niyang ang tumatawag ay si Emerson Holmes. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Pumunta siya sa isang tabi at sinagot ang telepono. Ano ito? Tanong ni Bobby Aguilar sa malalim na boses. Sinabi ni Emerson Holmes, magkita tayo ngayong gabi, may sasabihin ako sa iyo. Natahimik sandali si Bobby Aguilar, pagkatapos ay sumang-ayon, okay, saan tayo magkikita? Ipapadala ko sa iyo ang address mamaya. Dahil doon, ibinaba ni Emerson Holmes ang telepono. Hawak ni Bobby Aguilar ang telepono, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Talagang nagkakasundo ang mga bagay, mahinang sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpadala ng text message si Bobby Aguilar sa Pavilion Master, may gagawin ako ngayong gabi, darating ako sa Divine Alchemist Pavilion sa tamang oras bukas. Hindi nagtagal ay sumagot ang Pavilion Master, okay. Sa sandaling ito. Sa isang mansyon sa isang lugar sa capital city. Isang matipunong lalaki ang humihigop ng tsaa. Ang lalaking ito ay nagliliwanag ng walang cap-aris na aura, bawat paggalaw ay may napakalakas na presensya. Higit sa lahat, nakasuot siya ng purple na robe. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Bryson Gibbs, ang naka-purple na miyembro ng Capital City Martial Arts Association, na may mataas na posisyon. Bilang isang miyembro na nakasuot ng lila, walang pananagutan si Bryson Gibbs para kay Emerson Holmes o maging sa nakaraang Davy Barnett, ngunit direktang nag-ulat sa mga nangungunang executive at MS Hayward. Patungo kay Emerson Holmes, si Bryson Gibbs ay palaging nangangamba dahil ang kanyang dating posisyon ay upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga pangunahing pamilya. Ang gayong mga makamundong tao ay kadalasang mahina at madaling maimpluwensyahan ng mga interes. Bukod dito, si Bryson Gibbs ay may mga personal na ambisyon. Pinagnanasaan nito ang posisyon ng Pangulo. Kahit na ang posisyon na ito ay hindi hihigit sa katayuan ng lilang robe, nagtataglay ito ng mas maraming mapagkukunan at karangalan. Hanggat naiintindihan niya ang mga maling gawain ni Emerson Holmes, mapapalitan niya ito. Sa makatuwid, palihim na nagpadala si Bryson Gibbs ng isang miyembrong nakasuot ng lila upang lihim na subaybayan si Emerson Holmes. Sa takip-silim ng araw na iyon, nagring ang phone ni Bryson Gibbs. Brother Gibbs, umalis na si Emerson Holmes sa bahay, ang sabi ng boses sa kabilang dulo. Saan siya nagpunta? Tanong ni Bryson Gibbs. Sinabi ng kabilang panig, Bundok Chinver. Natigilan si Bryson Gibbs. Bundok Chinver. Ang lugar kung saan nag-away sina Bobby Aguilar at Broderick. Bago umalis, tumawag si Emerson Holmes, patuloy ang boses sa kabilang dulo. Pinaikit ni Bryson Gibbs ang kanyang mga mata at sinabing, bantayan siyang mabuti. Anuman ang balita, ipaalam ka agad sa akin. Yes, ibinaba ng boses sa kabilang linya ang telepono. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay patungo sa Chinver Mountain. Samantala, maagang naghihintay doon si Emerson Holmes sa Chinver Mountain. Nawasak ang lahat ng bagay sa paligid, ang dating tiwangwang na Chinver Mountain ay lalo pang naging desyerto mula noong labanan. Habang unti-unting nagdilim ang kalangitan, sa wakas ay nagpakita si Bobby Aguilar sa Chinver Mountain bandang alas 8 ng gabi. Iminuwestre ni Emerson Holmes si Bobby Aguilar, na nagsasabing, dito. Napaungol si Bobby Aguilar bilang pagkilala, at agad na humakbang patungo kay Emerson Holmes. Ang mga mag-aaral ng lalaking nakasuot ng lila na nagtatago sa dilim ay biglang nagkontrata. Bobby Aguilar. Mahina siyang bamulong, at pagkatapos ay tumawa, Emerson Holmes, lihim kang nakipag-ugnayan kay Bobby Aguilar, tapos ka na. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ng lalaking naka-purple ang kanyang telepono at itinutok ito kay Emerson Holmes, pinindot ang camera button. Kabanata 772, Kabanata 772, sa pilitang gawin ito. Tungkol sa bagay na ito, walang ideya si Emerson.
Naglakad si Bobby hanggang kay Emerson, at sa sandaling iyon, bigla siyang huminto. Anong mali? Tanong ni Emerson. Bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata, at biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nang hindi na hinintay na ipagpatuloy ni Emerson ang pagtatanong, bamulong si Bobby, saktan mo ako. Ha! Natigilan si Emerson. Bilasan mo, suntukin mo ako, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Sigaw ni Bobby. Pagkatapos noon, gumawa ng unang hakbang si Bobby na nababalot ng golden light ang kanyang kamao, binasag ito kay Emerson. Ang suntok na ito ay direktang binasag ang dibdib ni Emerson. Lumipad palabas ng paalang ang buong katawan niya. Kaagad, hinawakan ni Bobby ang kanyang ginintoang liwanag at malamig na sinabi, Emerson, sa tingin mo ba ay katapat mo ako sa pamamagitan ng pag-imbita sa akin ng mag-isa? Napahiga si Emerson sa lupa, sa hindi matiis na sakit. Patuloy siyang naglalabas ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig, gumawa ng isang nakakatakot na tanawin. Sa lakas ni Emerson, hindi siya kalaban ni Bobby, at wala man lang kwalipikasyon para lumaban. Bago pa makapag-react si Emerson, humakbang na si Bobby papunta sa kanya. Hinawakan niya ang kwelyo ni Emerson at saka marahas na hinagis sa isang direksyon. Ang direksyon na iyon ay kung saan nagtatago ang lalaking naka-purple robe. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking naka-purple robe, at mabilis siyang tumayo, naglaho sa Chinver Mountain sa mabilis na bilis. Pagkatapos lamang niyang tuluyang mawala ay binawi ni Bobby ang mamamatay tao na espiritu sa kanyang katawan. Nang matiyak na walang tao, hinawakan ni Bobby si Emerson. Inilagay niya ang kanyang palad sa dibdib ni Emerson, pinapasok ang kanyang chi dito. Tumagal ng buong 10 minuto para bahagyang gumaan ang sugat sa dibdib ni Emerson. Ikaw, anong nangyayari? Hindi napigilan ni Emerson na sumigaw ng galit. Akala ko talaga ngayon mo lang ako papatayin. Lumingalinga si Bobby sa paligid at malamig na sinabi, ikaw ay binabantayan. Ano? Agad na nagbago ang mukha ni Emerson. Sumampa si Bobby sa lupa at sinabing, sa lugar na ito, may nagtatago ngayon lang. Kung hindi ko gagawin ito, tiyak na mabibilad ka. Medyo naging pangit ang mukha ni Emerson. Kung malantad ang bagay na ito, walang alinlangang mangangahulugan ito ng kamatayan. Pag-isipan mong mabuti kung sino ang maaaring maghinala sa iyo, nakasimangot si Bobby. Nag-isip sandali si Emerson, at pagkatapos ay umiling, hindi ko alam. Wala talaga akong maisip na kahit sino. Mataimtim na sinabi ni Bobby, take your time. Dahil nagpadala sila ng isang tao na sumunod sa iyo, tiyak na magdudulot sila ng gulo sa iyo sa mga susunod na araw. Sa oras na iyon, natural mong malalaman kung sino iyon. Kumunot ang noo ni Emerson at sinabing, ngunit, kung hindi ako mamamatay sa iyong mga kamay, natatakot akong hindi ito makatuwiran. Isa itong isyong hindi naisip ni Bobby. Pabalik-balik siyang naglakad, hinimas ang kanyang baba, at saka sinabing, kung may magtanong sa iyo, sabihin mo lang na nangako kang bibigyan mo ako ng halamang gamot, at saka ko lang naligtas ang iyong buhay. Kasabay nito, pagkatapos mong pumunta sa Capital City Martial Arts Association bukas, humanap ka agad ng mag-iipon ng mga halamang gamot at magkusa para simulan ang gulo. Palakihin ang mga detalye ng pangyayari ngayong gabi. Tumango si Emerson at sinabing, okay, naiintindihan ko. Sa susunod na may mangyari, pupuntahan kita, paalala ni Bobby. Sumang-ayon si Emerson at sumagot, naiintindihan ko. Pag-usapan natin ang seryosong bagay, sabi ni Bobby habang nakaupo siya sa isang sirang bato. Mataimtim na sinabi ni Emerson, ngayon, nagsagawa ng pagpupulong ang senior management para sa akin. Ang pulong na ito ay partikular na nakatarget sa iyo. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Bobby at sinenyasan si Emerson na magpatuloy. Sabi ni Emerson, hindi ka muna nila aaksyonan sa ngayon, malamang hinihintay na nila si MS Hayward. Ang dami kong naisip. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Ang mga matataas na opisyal na ito ay medyo maingat. Hindi yun ang punto. Sa sandaling ito, binago ni Emerson Holmes ang paksa. Ayon sa aking pagsisiyasat ngayon,
tila ang 8 matataas na opisyal na ito ay hindi maaaring personal na kumilos. Pagkatapos, ikinwento ni Emerson Holmes ang sitwasyon kay Bobby Aguilar. Nang marinig iyon ni Bobby, napakunot ang noo niya. Bakit walang nakakita sa 8 matataas na opisyal na ito noon, at bakit hindi sila makakilos ng personal? Baka alam ni MS Hayward ang sikreto, paalala ni Emerson. Huminga ng malalim si Bobby at tumango, sige. Dahil hindi sila makakilos ng personal, dapat ay medyo ligtas ako sa ngayon. Kung mismong ang 8 matataas na opisyal na iyon ang gagawa ng aksyon, si Bobby ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Nga pala, kamusta na si MS Hayward? Tanong ni Bobby. Sagot ni Emerson, hindi na siya gising sa lalong madaling panahon. Ayon sa ilang impormasyon, ang hampas ng palad na iyon ay halos kumitil sa kanyang buhay. Hindi napigilan ni Bobby ang isang malamig na tawa. Ang nanakit sa kanya ay isang guardian. Ang kanilang kapangyarihan ay mas mataas pa kaysa sa isang makapangyarihang magsasaka ng lupain, na sadyang hindi maihahambing sa isang peak form of military marquee. Sige, nakuha ko na, tumayo si Bobby at sinabi. Dapat kang bumalik. Tandaan, alamin kung sino ang naghihinala sa iyo sa lalong madaling panahon. Tumango si Emerson Holmes, sige, naiintindihan ko. Matapos makipaghiwalay kay Emerson, tumalikod si Bobby at umalis sa Chinver Mountain. Kinabukasan, si Bobby, kasama ang lalaking may bigot, ay umalis sa capital city at tinungo ang Divine Alchemist Pavilion. Pagdating nila sa Divine Alchemist Pavilion, hindi mabilang na mga alchemist ang dumagsa upang batiin sila. Master Aguilar, bumalik ka na. Isang grupo ng mga alchemist ang sumugod, pinalibutan si Bobby sa gitna. Bobby, gumawa ka na talaga ng pangalan kanina, lumapit din si Fifth Elder sa kanila. Pilit nang umiti si Bobby, ika-5 Elder, mangyaring huwag mo akong pagtawanan. Hindi ako nagbibiro sa iyo, inilibot ni Fifth Elder ang kanyang mga mata. Alam kong talentado ka, ngunit hindi ko inaasahan na lalago ka hanggang sa antas na ito ngayon. Si Bobby ay nagpakawala ng awkward na tawa, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan si Lord Pavilion Master? Hinihintay ka niya sa Pavilion Master Building, sagot ni Fifth Elder. Tumango si Bobby, mabilis na naglakad patungo sa Pavilion Master Building. Nang makarating siya sa base ng gusali, sinulyapan ni Bobby ang lalaking may bigot at sinabing, hintayin mo ako dito. Bababa ako maya-maya. Walang tiyag ang iwinagayway ng may bigot ang kanyang kamay, fine, got it. Stop bothering me. Nilaybot ng kanyang mga mata ang paligid, puno ng tuso at matako na ekspresyon. Hindi na mapakali si Bobby at agad na umakyat sa Pavilion Master Building. Sa gilid ng Pavilion Master Building, ang Pavilion Master at Jackson Harris ay kumakain ng tsaa. Mabilis na lumapit sa kanila si Bobby, yumuko at sinabing, pagbati kay Lord Pavilion Master at Senior Jackson. Umupo ka, iminuwestro ng Pavilion Master ang kanyang kamay. Umupo si Bobby sa tapat ng Pavilion Master at ngumiti, Lord Pavilion Master, kung kailangan mo akong gawin, sabihin mo lang. Gayunpaman, hindi pinansin ng Pavilion Master ang tanong at sinabing walang pakialam, ang iyong pakikipaglaban sa Heaven Swallowing Python ay tunay na nakadurog sa lupa. Mapait na ngumiti si Bobby, kasalukuyan akong nag-aalala. Kapag gumaling na ang Heaven Swallowing Python mula sa mga sugat nito, tiyak na aatake ito muli. Hindi ko kayang hawakan ang power of Martial Saint na hawak nito. Nang marinig ito, tumawa ang Pavilion Master, bakit hindi ka tumakas? Mapait na ngumiti si Bobby, tumakbo. Makikita ko lang si Emily kapag natalo ko ito. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, wala akong ideya kung kailan darating ang susunod. Nang marinig ito, ang Pavilion Master at Jackson Harris ay nagpalitan ng nakakatuwang tingin. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, hindi naiwasang magtanong ni Bobby nang may pagtataka, Lord Pavilion Master, mayroon ka bang solusyon? Kabanata 773, Kabanata 773, ang paraan upang makuha ang kapangyarihan ng Martial Saint sa lungguhit isa. Nang makita ang mga ngiti sa mukha ni Pavilion Master at Jackson Harris,
Biglang may nahulaan si Bobby Aguilar. Hindi kaya pinatawag siya dito para lang dito. Mr. Harris, mayroon ka bang solusyon? Agad na nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Napakahalaga sa akin ng bagay na ito. Alam mo na ang lahat ng ginagawa ko ay para iligtas si Emily Taylor. Basta matatalo ko si Broderick, makapasok ako sa Mystic Realm. Tapos makikita ko si Emily Taylor. Sumulyap si Jackson Harris kay Bobby Aguilar at sinabing, naisip mo na ba na kung talagang papasok ka sa Mystic Realm, hindi ka na makakalabas? Paano kung magsanib puwersa sila para kabkuban ka sa Mystic Realm, ano ang gagawin mo? Si Bobby Aguilar ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at sinabing, I have my ways. As long as I find the Mystic Realm, I must have a solution. Nang makita ito, tumanggo lang si Jackson Harris at sinabing, mukhang buo na ang isip mo. Hindi ko na dapat sabihin pa. Pagkasabi nun, tumayo si Jackson Harris. Sumandal siya habang nakakross ang mga kamay sa likod niya at sinabing, alam mo naman ang tungkol sa mga lihim ng langit, di ba? Oo. Tumanggo si Bobby Aguilar. Minsan sinubukan kong kunin ang mga makalangit na lihim at nagtagumpay. Nagulat ito ng kaunti kay Jackson Harris. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, ang pagkuha ng mga makalangit na lihim ay isang mahirap na bagay. Ikaw, nahuli ko talaga. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Hindi mapigilan ni Jackson Harris ang mapangiti, baka sa mukha niya ang paghanga. Kamakailan lamang, hinulaan ng mga makalangit na lihim na ang isang martial saint ay lilito sa pyro sa unang bahagi ng susunod na taon, sabi ni Jackson Harris. Martial saint. Tila medyo naguguluhan si Bobby Aguilar. Tumanggo si Jackson Harris at nagpatuloy, malapit na ang bagong taon, ibig sabihin ay malapit na ang oras para lumitaw ang martial saint na iyon. So ano? Lalong naguluhan si Bobby Aguilar. Tinitigan ni Jackson Harris si Bobby Aguilar at sinabing, naisip mo na ba na ang martial saint na hinulaan ng mga lihim ng langit ay maaaring ikaw? Ako. Tinuro ni Bobby Aguilar ang sariling ilong. Ngunit malayo pa rin si Bobby Aguilar sa pagiging martial saint sa ngayon. Napakaraming peak ng military marquee sa mundo. Paano kaya ako? Sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Tiyak na manggana sila at haantong sa kaharian ng martial saint. Hindi. Umiling si Jackson Harris. Sa oras na ito, ang isang martial saint ay hindi maaaring lumitaw sa panahong ito, at ang unang taong tumuntong sa kaharian ng martial saint ay si Cyril sa pagkapatas na ito. Sa makatuwid, maraming mga tao ang natigil sa completeness military marquee realm, na hindi maaaring umunlad ng higit pa anuman ang kanilang talento. Ito ang pagsugpo sa landas ng langit. Wala itong kinalaman sa talento. Nang marinig ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar. Hindi nakakagulat na napakaraming henyo ngayon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa martial saint realm. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang bagong martial saint. Mr. Harris, bakit sa tingin mo ako iyon? Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Bahagyang sinabi ni Jackson Harris, isang pakiramdam. Mayroon akong parehong pakiramdam. Sumali ang Pavilion Master. Bobby Aguilar, mas mabuting ituon mo ang lahat ng iyong lakas sa pagpapahusay ng iyong lakas sa ngayon. Hanggat tumuntong ka sa martial saint, kahit na ang Capital City Martial Arts Association ay kailangang makipag-ayos sa iyo ng mapayapa. Sa oras na iyon, maaari kang humingi ng mga tao at kahit na harapin ang Capital City Martial Arts Association ng direkta. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Kung siya ang martial saint na hinulaang, ito ay talagang isang kapana-panabik na pag-asa. Pero, bibigyan ba siya ni MS Hayward ng oras? Kapag naka-recover na sila sa kanilang mga sugat, tiyak na gagamitin nila ang kapangyarihan ng martial saint para maalis siya. Wala akong ganoon karaming oras. Umiling si Bobby Aguilar. Nang makita ito, tumingin si Jackson Harris sa Pavilion Master. Mataimtim na sinabi ng Pavilion Master, maaaring magkaroon siya ng kapangyarihan ng martial saint, at, Bobby Aguilar, maaari ka rin. Kaya ko rin. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumingin sa Pavilion Master.
Tumango ang Pavilion Master, oo, hanggat maaari mong mahanap ang kapangyarihang iniwan ng Martial Saint, magagamit mo ang kapangyarihan ng Martial Saint. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti, hindi ganoon kadali ang paghahanap sa kapangyarihang naiwan ng Martial Saint. Siyempre hindi ito simple. Ngumiti ang Pavilion Master. Sa puntong ito, iniba ng Pavilion Master ang paksa at nagpatuloy, pero hindi rin naman ganoon kahirap. Tinitigan ni Bobby Aguilar ang Pavilion Master, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Nagpatuloy ang Pavilion Master, marami sa natitirang mga aristokratikong pamilya ang may kapangyarihan ng Martial Saint, at marami sa kanila. Si Bobby Aguilar ay nagmamadaling tumingin sa Pavilion Master at sinabing, Lord Pavilion Master, itigil mo na ang pakikipaglaro sa akin. Dapat alam mo kung nasaan ang natitirang mga aristokratikong pamilya, di ba? Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master, oo. Pagkasabi niyon, kinuha ng Pavilion Master ang isang business card at inilagay sa mesa. Ang card ay may nakasulat na pangalan, Tilda Avery. Ang pangalang ito ay medyo hindi pamilyar. Hindi pa ito narinig ni Bobby Aguilar. Kinuha niya ang card at nakasimangot na nagtanong, Lord Pavilion Master, bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilya Avery? Dahil matagal nang lumipat sa ibang bansa ang pamilya Avery, sagot ng Pavilion Master. Itinuro niya ang business card at sinabing, mabuting kaibigan ko si Tilda Avery, at kailangan ng tatay niya ng pill na tinatawag na concentric pill. Ang pill na ito ay isang tunay na divine rank pill. Ilang beses na akong tinanong ni Tilda Avery, ngunit hindi ako pumayag, dahil wala akong race eta para sa concentric pill. Nang marinig ito, mabilis na naunawaan ni Bobby Aguilar. Sinabi mo noon na kailangan mo ng tulong ko upang pinuhin ang concentric na tableta, tama? Kinuha ni Bobby Aguilar ang card. Tumango ang Pavilion Master, oo, kung maaari mong pinuhin ang concentric na tableta para sa pamilya Avery, sa tingin ko ay bibigyan kanila ng kapangyarihan ng Martial Saint. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang card at agad na tumayo. Pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi niya, Panginoong Pavilion Master, salamat. Nagpatuloy ang Pavilion Master, huwag kang masyadong maging masaya. Ang kapangyarihan ng Martial Saint ay may malaking kahalagahan, at maaaring hindi nila ito gustong ibigay sa iyo, kaya ikaw na mismo ang gagawa nito. Lord Pavilion Master, ang pagkakaroon ng posibilidad na makuha ang kapangyarihan ng Martial Saint ay sulit na sa aking pagsisikap, determinado ang mga mata ni Bobby Aguilar. Mabuti. Tumango ang Pavilion Master. Sa loob ng 3 araw, aalis ka sa oras, at aabisuhan ko ang Avenue Rise na sunduin ka. Masiglang tumango si Bobby Aguilar, Lord Pavilion Master, hindi ko makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan, ako. Sapat na. Mukhang hindi nagustuhan ng Pavilion Master na marinig iyon. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka nang umalis. Umubo si Bobby Aguilar at saka alang-inang ngumiti, kung gayon, Lord Pavilion Master, magpahinga ka na. Pagkatapos sabihin iyon, binati ni Bobby Aguilar si Jackson Harris at tumalon pababa mula sa Pavilion Master Building. Pagkaalis ni Bobby Aguilar, nagbuhos si Jackson Harris ng isang tasa ng tsaa at tumawa. Sa tingin mo ba ay ibibigay ni Tilda Avery ang kapangyarihan ng Martial Saint kay Bobby Aguilar? Hindi ko alam, umiling ang Pavilion Master. Kahit talagang tumanggi si Tilda Avery, mabuti pang magtago siya sandali. Hindi napigilan ni Jackson Harris na haplosan ang kanyang balbas at ngumiti, maalalahanin mo talaga siya. Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master, naniniwala ako kay Bobby Aguilar. Tiyak na makukuha niya ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sa tingin ko imposible ito, umiling si Jackson Harris. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng Martial Saint. Hindi lahat ng pamilya ay maaaring maging kapantay ng Capital City Martial Arts Association. Ngumiti ang Pavilion Master, paano kung tumaya tayo? Ano ang taya? Tanong ni Jackson Harris. Mahinahong sinabi ng Pavilion Master, kung manalo ako, ibibigay mo kay Bobby Aguilar ang 9 Mysteries of the Daoist, paano na? Kabanata 774, Kabanata 774, ang apprentice ni Jackson Harris sa lungguhit isa.
Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan si Jackson Harris. Ang diskarteng iyon ng 9 Secrets ay ang natatanging kadalubhasaan ni Jackson. Napakakaunting tao sa mundong ito ang nakakaalam ng pamamaraang ito. Kahit Capital City Martial Arts Association ay walang record ng 9 Secrets. At ang dahilan kung bakit masasabing si Jackson ang pinakamahusay sa mundo ay dahil mismo sa 9 Secrets. Anong problema, ayaw mo? Nakangiting sabi ni Pavilion Master habang nagsasalin ng tsaa para kay Jackson. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Jackson at sinabing, pinaplano kong ipasa ang 9 Secrets pagkatapos ng aking kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan. Ang buhay at kamatayan ng isang tao ay hindi isang bagay na maaari mong kontrolin. Umiling si Pavilion Master. Huminto si Jackson at saka humagalpak ng tawa, sinabing, totoo. Sige, tataya ako sa iyo. May kasunduan tayo. Sa oras na ito, tumalon na si Bobby Aguilar sa Pavilion Master Building. Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay tila tumakbo sa kung saan. Hindi mapigilan ni Bobby na sampin, kung huhukayan ng bastard na ito ang ninuno ni Lord Pavilion Master, magdudulot ito ng malaking problema. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Bobby na ilabas ang kanyang banal na pakiramdam para hanapin ang lalaking may bigot. Bobby Aguilar. Nang mga sandaling iyon, may boses na nagmula sa likuran ni Bobby. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa likuran niya. Siya ay walang iba kundi si Sofia Carrillo. May bahid ng pagtataka sa mukha ni Sofia, na nakatago sa ilalim ng bakas ng hiya. Sofia. Hindi maiwasan ni Bobby ang bahagyang pagtataka. Simula noong huli silang maghiwalay ay matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Kaya naman, pansamantalang isinantabi ni Bobby ang paghahanap sa lalaking may bigot at umupo kasama si Sofia sa isang pavilion. Binuhusan ni Sofia si Bobby ng isang tasa ng tsaa at pagkatapos ay nagtanong, Bobby, may narinig ka bang balita tungkol kay Edward Green kamakailan? Umiling si Bobby at bumantong hininga, hindi. Sa katunayan, medyo na-miss ni Bobby ang lalaking iyon. Palaging samasagi sa isipan ni Bobby ang parang hamak na ekspresyon ni Edward. Sinabi niya bago siya umalis na mamamatay siya doon o makakamit ang mahusay na tagumpay. Hinuyam ni Sofia ang kanyang damit. Ngayong umuusad na ang iyong pangalan, narinig na ng lahat ang tungkol sa iyong mga pagsasamantala, ngunit hindi na bumalik si Edward. Natatakot ako. Nagdilim ang mukha ni Bobby. Tumangala siya kay Sofia at sinabing, sa tingin mo ba may nangyari na kay Edward? Nag-aalala lang ako. Hindi naman ganoon kataas ang talent niya, at nag-iisa lang siya. Sabi ni Sofia. At saka, alam ng lahat ang tungkol sa relasyon niya sa iyo. Pagkatapos ng insidente mo noon, maraming naghahanap sa kanya. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Bobby, at saglit na hindi siya mapakali. Para kay Bobby, walang gaanong mahahalagang tao sa mundong ito. Isa si Edward sa kanila. Bobby, huwag kang masyadong mag-alala. Ito ay hula ko lang. Nang makita ang reaksyon niya, dali-dali siyang inaliw ni Sofia. Hindi napigilan ni Bobby na tumayo at sampin sa ilalim ng kanyang hininga, dapat ay hinanap ko siya ng mas maaga. Kahit nahanapin mo siya, hindi mo siya makikita. Napagpasyahan niyang lumabas at makamit ang isang bagay. Pag-aaliw ni Sofia. Ito ang sarili niyang pagpipilian, siguro. Siguro, ito ang magpapasaya sa kanya. Nanatiling tahimik si Bobby. Tama, ang mga tao ay pipili ng kanilang sariling landas, at tanging ang landas na kanilang pinili sa kanilang sarili ang kusang tinatanggap. Hahanap ako ng paraan para mahanap siya. Sabi ni Bobby. Tumango si Sofia at sinabing, okay. Pagkatapos ng ilang casual na pag-uusap, nalaman ni Bobby na si Sofia ay na-promote bilang isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Napakataas na ng kanyang talento sa alchemy, at pagkatapos ng insidente ni Bobby, personal siyang kinuha ng Pavilion Master sa ilalim ng kanyang pakpak, na nagbigay daan sa kanyang alchemy na umunlad ng mabilis. Bobby, hayaan mo akong bumalik sa iyo sa Green Moon Villa mamaya. Sabi ni Sofia. Inabot ni Bobby ang ulo ni Sofia at sinabing, sige, ganoon din ang intensyon ko.
Kapag humarap si Bobby laban sa Capital City Martial Arts Association at iba't ibang magagaling na pamilya, maraming tao ang masasaktan. At maaaring gumanap ng mahalagang papel si Sofia. Matapos makipaghiwalay kay Sofia, sinunod ni Bobby ang kanyang banal na sentido upang hanapin ang lalaking may bigot. Hindi nagtagal, natagpuan ni Bobby ang lalaking may bigot sa likurang bundok ng Divine Alchemist Pavilion. Nakita niya ang lalaking may bigot na napapaligiran na ng iba't ibang gamit, at masigla siyang naghuhukay ng kung ano. Sumugod si Bobby at sinipa siya mula sa likod sa puwitan, natambo siya sa lupa. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sigaw ni Bobby. Ang lalaking may bigot ay umakyat mula sa lupa at sinabing nakakunot noo, malinaw na naghahanap ako ng mga kayamanan. Huwag kang maglakas loob na hukayin ang ninuno ni Lord Pavilion Master. Saway ni Bobby. Itinuro ng lalaking may bigot ang lupa at sinabing, hindi ito nicho ng mga ninuno. Ito ay isang matagal nang nawawalang larangan ng digmaan. Katulad ng Immortal Slaying Sect. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Bobby. Totoo ba iyon? Medyo excited na tanong ni Bobby. Hinaplos ng bigot na lalaki ang kanyang balbas at bamulong, syempre. Bagamat, para sabihin na ito ay parang Immortal Slaying Sect ay maaaring isang pagmamalabas, tiyak na may mga kayamanan. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, basta hindi ito libingan, ayos lang. Kung sinisisi tayo ng Pavilion Master para dito, malalagay ka sa problema. Huwag kang mag-alala, winagiway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay. Kahit ganoon, medyo nag-aalala pa rin si Bobby. Kaya, umupo siya roon at tahimik na pinagmamasdan ng taong bigot na nagtatrabaho, kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Sa gabi, isang binata ang biglang sumulpot sa likurang bundok. Marahan siyang naglakad patungo kay Bobby. Isang pahiwatig ng mamamatay tao na espiritu ang nakatago sa loob ng binata, na nagwawalis patungo kay Bobby. Naningkit ang mata ni Bobby at tumayo para tignan siya. Pagtingin sa binata sa harapan niya, medyo hindi pamilyar si Bobby. Parang hindi kita kilala. Bakit mo ako gustong patayin? Malamig na sabi ni Bobby. Hindi pinansin ng binata ang mga salita ni Bobby, at sa halip ay sinabi, iniisip ng buong mundo na ikaw, Bobby Aguilar, ay isang ganap na henyo. Itinuturing ka pa nga ng ilang tao bilang numero unong henyo. Ngunit hindi ko yun tinatanggap. So ano? Hamon ni Bobby. Bago ka lumitaw, sinabi ng aking amo na ako ang taong makakapagpabago ng mundo. Nagpatuloy ang binata. Pero simula nang dumating ka, nagbago na ang isip niya. Bobby, alam mo bang inalis mo ang kaluwalhatian na dapat ay sa akin? Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng binata ay namula sa dugo, at ang kanyang aura ay pumutok. Late-term military marquee. Ramdam ang aura ng binata, bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Nagpatuloy ang binata, dahil pareho tayong late-term military marquises, gusto kong makita kung gaano ka talaga ang kakayahan at makita kung magaling ka gaya ng sinabi ng aking amo. Sino ang iyong amo? Kumunot ang noo ni Bobby. Malalaman mo kapag nag-away tayo. Umungol ang binata, at sumabog ang kanyang aura. Isang malakas na puwersa ang pumuno sa hangin sa isang iglap. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagpang-inig sa likurang bundok. Nagbago na naman ang mukha ni Bobby. Ang lakas ng lalaking ito ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa akin. Bulalas ni Bobby. Kabanata 775, Kabanata 775, Balita mula sa Capital City sa Lungguhit Isa. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Bobby Aguilar, lalo pang nabaliw ang binata. Tumawa siya ng malakas at sinabing, Bobby Aguilar. Nagulat ka ba? Akala mo ba ikaw lang ang mahalaga sa mundong ito? Ako, si Ambrose Harris, hindi magpapasakop. Ambrose Harris. Ibinulong ni Bobby Aguilar ang pangalan, biglang may nahulaan. Ikaw ba ay disipulo ni Jackson Harris? Biglang nagangat ng ulo si Bobby Aguilar at nagtanong. Sumigaw si Ambrose Harris, tama na ang mga tanong, lumaban muna tayo. Pagkatapos magsalita, sinugod ni Ambrose Harris si Bobby Aguilar. Malinis at matalas ang mga galaw ni Ambrose Harris, nang walang anumang maningning na pandaraya,
ipinapakita lamang ang pinakadalisay na kapangyarihan. Ang hindi kapani-paniwalang mabangis na kamao ay pansamantalang iniwan si Bobby Aguilar na tulala. Ang estilo ni Ambrose Harris ay talagang medyo katulad sa kanyang sarili. Bobby Aguilar, umalis ka na. Hindi napigil ang sumigaw ng lalaking may bigot. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, at biglang kuminang ang kamao niya ng golden light, tapos itinaas niya ang kamao niya para lumaban. Boom! Ang magkabilang kamao ay nagbanggaan, parang Mars na bumagsak sa Earth, na lumikha ng isang malaking shock na yumanig sa lupa. Sa isang iglap, gumuho ang lupa at lumipad kung saan-saan ang mga labi, na para bang guguho ang buong bundok. Nagbanggaan ang magkabilang kamao ng mga tao, at saglit, ni hindi kayang talunin ang isa. Pumunta ka sa impyerno. Umungol na naman si Ambrose Harris. Ang magkabilang panig ay agad na nasangkot sa pinakasimpleng, pinakamatinding banggaan. Sa isang kisap mata, 12-dosenang suntok ang palitan ng dalawa. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang lupa ay ganap na nabasag. Ngunit hindi matukoy ng dalawa ang mananalo. Hindi napigilan ng lalaking may bigot ang paglaki ng mata sa gilid. Ang pakikipagkumpetensya sa isang magulong katawan sa lakas ay talagang sapat na upang humanga ang mga tao. Ang taong ito ay may ilang mga kasanayan. Hindi napigil ang bamulong ng lalaking may bigot. Boom! Sa sandaling iyon, isa na namang banggaan ng kamao. Sa pagkakataong ito, kapwa napilitang umatras ng 3 hakbang sina Bobby Aguilar at Ambrose Harris. Gayunpaman, humihingal na si Ambrose Harris, habang nanatiling kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar. Bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, Ambrose Harris, hindi mo ako kaaway, at hindi mo kailangang makipagkompetensya sa akin. Tumahimik ka. Ambrose Harris umungal na parang baliw. Gusto kong patunayan sa lahat na ako, si Ambrose Harris, ay hindi mas masama kaysa sa iyo, Bobby Aguilar. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Bobby Aguilar. Si Ambrose Harris ay disipulo ni Jackson Harris, kaya natural na hindi maaaring magkaroon ng anumang layunin sa pagpatay si Bobby Aguilar sa kanya. Ngunit kung hindi nila matukoy ang isang mananalo ngayon, malinaw na hindi outres si Ambrose Harris. Sige. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Sasamahan kita sa isang masigla, matinding labanan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, nagsimulang tumaas ang aura ni Bobby Aguilar, at ang gintong liwanag ay sumabog sa limitasyon nito. Ngumisi si Ambrose Harris, mas mabuting huwag mong itago ang iyong tunay na lakas, kung hindi. Mamamatay ka rito. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, biglang humakbang sina Jackson Harris at Pavilion Master, hinarangan ang dalawang lalaki. Nang makita si Jackson Harris, bakas ng hindi pagpayag ang sumilay sa mukha ni Ambrose Harris. Master! Nagngagat ang ngipin ni Ambrose Harris. Nilingon ni Jackson Harris si Ambrose Harris at sinabi sa malalim na boses, bakit determinado kang kumapit kay Bobby Aguilar? Biglang nagtaas ng ulo si Ambrose Harris at galit na sumigaw, dahil ayaw kong tanggapin ito. Hindi ko akalain na mas masama ako sa kanya. Guro, mananalo ako ngayon laban sa kanya, at patutunayan ko sa iyo kung sino ang tatahak sa kaharian ng Marshall Saint. Galit na sigaw ni Ambrose Harris. Gayunpaman, umiling si Jackson Harris at sinabing, Ambrose Harris, itigil mo ito. Napakahusay mo. Hindi ko akalain na mas mababa ka sa sinuman. Pagkatapos ay hayaan mo akong labanan siya at ayusin ito minsan at para sa lahat. Si Ambrose Harris ay umungal at sinisingil muli si Bobby Aguilar. Ngunit sa pagkakataong ito, tumapak si Jackson Harris sa isang lihim na pamamaraan, na agad na hamarang sa harap ni Bobby Aguilar, at kinuha ang suntok ni Ambrose Harris gamit ang kanyang sariling kamay. Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw sa kalangitan. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, imposibleng imulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Guru. Nagnganga ang mga ngipin ni Ambrose Harris, tila ayaw sumuko. Sa sandaling ito, humakbang si Bobby Aguilar at umiling, sinabing, Jackson Harris, hayaan mo na lang siya. Tumingin si Jackson Harris kay Bobby Aguilar at bahagyang nagtaas ng kilay.
Natahimik siya saglit, saka mahinang bumantong hininga, sige. Tumabi si Jackson Harris, na nagbigay ng espasyo para sa dalawa para maglaban. Para sa ngayon lang, sabi ni Jackson Harris. Wala nang sinabi pa si Ambrose Harris, nakakuyom ang kanyang mga kamao at muling sumugod kay Bobby Aguilar. Kahit na si Ambrose Harris ay disipulo ni Jackson Harris, ang kanyang mga galaw ay ganap na naiiba mula sa kanyang master. Kung ikukumpara sa kakisigan ni Jackson Harris, ang mga galaw ni Ambrose Harris ay tila sobrang brutal, na ang bawat suntok ay isang matinding banggaan ng kapangyarihan. Hindi na pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang aura, na nagpapakita ng makapangyarihang mga galaw at nagniningning na gininto ang liwanag, mabangis na nakikipaglaban sa isang walang kapantay na saloobin. Ang labanan ay tumagal mula liwanag ng araw hanggang gabi, at si Ambrose Harris ay napabuntong hininga, duguan ngunit hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang pagpupursige ay naantig maging si Bobby Aguilar. Pareho silang napuno ng dugo, ngunit hindi nabawasan ang kanilang enerhiya, sa halip ay nagiging mas mabangis sa bawat laban. Hindi napigilan ng Pavilion Master na sumimangot, matigas ang ulo ng disipulo mo. Marahan na bumantong hininga si Jackson Harris, oo, ito ang lakas at kahinaan niya. Kung hindi siya mag-abaya ng maayos, natatakot ako na tatahakin niya ang ibang landas, ipinahayag ng Pavilion Master ang kanyang pag-aalala. Walang sinabi si Jackson Harris, dahil natural na naiintindihan niya ang prinsipyong ito. Sa paglipas, nagpatuloy ang malaking labanan, at tila isa lamang sa kanila ang bumagsak ang magwawakas dito. Bagaman hindi itinatago ni Bobby Aguilar ang kanyang lakas, hindi rin siya umaasa sa kanyang mga diskarte upang apihin si Ambrose Harris, bulong ng lalaking may bigot. Alam niya na si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng mga lihim na pamamaraan, at kung ito ay isang buhay at kamatayang labanan, si Ambrose Harris ay natalo na. Ang ginawa lang ni Bobby Aguilar ay gumamit ng purong puwersa para lumaban. Boom! Sa wakas, maaga sa susunod na araw, ang golden fist ni Bobby Aguilar ay tumama sa dibdib ni Ambrose Harris. Ang katawan ni Ambrose Harris ay nabasag sa lupa, na may mga mantsa ng dugo sa buong katawan. Gusto niyang tumayo ngunit nalaman niyang hindi na. Ang kanyang mga buto sa buong katawan ay halos nabasag. Patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa bibig ni Ambrose Harris, ngunit hindi nabawasan ang kanyang fighting spirit. Habang humakbang si Bobby Aguilar, naliligo sa dugo ang kanyang katawan, nagsanib ang pula at kulay ginto. Tumayo si Bobby sa harap ni Ambrose at mahinang sinabi, Ambrose Harris, hinahangaan kita, at hindi mo ako kaaway. Kinagat ni Ambrose Harris ang kanyang mga ngipin, nagpupumilit na sabihing, Bobby Aguilar, maaga o huli, papatayin kita. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, tumingin siya sa Pavilion Master at sinabing, Panginoong Pavilion Master, pakiusap na ingatan ang kanyang mga sugat. Tumango ang Pavilion Master, oo. Pagkatapos, sinabi ni Bobby Aguilar, kailangan kong bumalik sa capital city sandali, mayroon akong ilang bagay na dapat harapin. Ngayon lang. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Pavilion Master. Tiningnan niya ang dugo sa katawan ni Bobby Aguilar, tila nag-aalala. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo at ngumiti, ayos lang ako, panlabas na sugat lang. Ito, hindi na nagsalita ang Pavilion Master. Maya-maya pa, mabilis na naglakad si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot sa tagiliran. Ang balita ay nagmula sa capital city, sabi ng lalaking may bigot. Kinuha ni Bobby Aguilar ang telepono at binasa ang nilalaman. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay.